Ma'am Teresa! Ma'am Teresa! Madrigal, ano yun? Sina Doña Corazon at Don Juancho. Anong nangyari sa mga magulang ko? Hindi ba nag-date lang sila tapos sabi nila, huwag mo na silang samahan para ma-enjoy nilang kanilang oras? Ma'am, wala na sila. Ano? Natagpuan na lang ang katawan nila sa kanilang sakyan. Tawakwak at tuguan. Madrigal! Sabihin mong hindi totoo yan. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Ma'am, nasa porke na ang katawan ng mga magulang mo. Ano? Kakadala lang sa kanila. Kung ayaw mong maniwala, sumama ka na lang sa akin at pasensya ka na, ma'am. Kailangan mong harapin ang katotohanan. Ang totoong nangyari sa kanila. Diyos ko. Natigil ang pag-iyak ko nang marinig ang pag-angil ng isang nilalang sa likuran ko. Malakas at tila ba sinadyang agawin ang aking atensyon. Ano yun? Narinig niyo rin pala, ma'am. Parang mapangis na hayop. Madrigal, pakihanda ang baril mo. Ito, ma'am. Tanda ko anumang oras. Diyos ko! Madrigal! May aswang! Ano? Ang baril mo! Malapit na siya sa atin! Ano? Magandang araw po sa inyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng taga-subaybay ng Aswang Confession. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Teresa. Na gaya ng iba dito, may hilig sa pakikinig ng horror story dahil ako mismo ay nakaranas nito. Totoo ang mga aswang. At sila ay kagaya ng tao na may damdamin. Bago ko simulan ang kwento, ay ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako po ay anak ng mag-asawang may-ari ng napakalawak na lupa na kung tawagin ay hasyenda. Sa madaling salita, ako ay isang hasyendera dahil pagkatapos nilang mamatay, sa aking ipinamana ang lahat dahil nag-iisa akong anak. Naniniwala akong ang mga magulang ko ay pinatay ng aswang na nakita namin ni Madrigal. Wala naman kasing tao na gagawa ng karumal-dumal na pagpatay kung saan nagawa pang kuhanin ang lamang loob. Sobrang malalim din ang mga sugat at hindi lang kutsilyo ang may gawa nito, kundi mga mahabang kuko. Napakasaklap ng nangyari sa kanila. At ng mga panahong yon, ako ay naghahanda para sa aking kasal kay Alejo, anak ng may-ari ng isang pagawaan. Inalam ko kung meron bang galit sa mga magulang ko, pero ayaw magsalita ng mga tauhan namin tungkol dito. Wala rin akong nakuhang anumang ebidensya. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat at pinilit na mamuhay ng payapa kasama ang aking asawa. Ang problema lang, para akong minamala sa pagdadalang tao dahil 2 beses na akong nakunan. Nawala na ako ng pag-asa na makakabuhay pa ako ng isang sanggol. Pero isang araw, bandang 3:00 sa hardinan ng aking mansyon, nakita ko ang isang bata na ayon sa kondisyon nito, ay ilang araw pa lang ang lumipas matapos itong maipanganak. At yun po ang ipagtatapat ko sa inyo. Ang batang ito ay hindi pangkaraniwan, pero pinili ko siyang kupkupin at alagaan. Paalala ko lang po na pinili kong baguhin ang totoong pangalan ng mga tao o lugar na sangkot sa aking kwento at anumang pagkakahawig nito sa iba ay hindi sinasadya. Sisimulan ko ang kwento matapos kong pulutin ang sanggol at iuwi sa aming bahay. May pagkasabik akong dinala ang bata kay Alejo. Tingnan mo, mahal. Ang lusog-lusog niya. Mukhang magandang pagbubuntis sa kanya. Mahal, anong balak mo sa batang yan? Mahal, hulog siya ng langit sa atin. Baka ito na ang sagot sa mga panalangin natin na magkaroon ng anak, hindi ba? Mahal, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Okay lang sa akin na kahit hindi magkaanak. Basta magkasama tayo. Hindi natin alam kung sino ang magulang ng batang yan. Hindi natin alam kung anong klaseng tao ang kanyang pinagmulan.
Baka mamaya may kung ano pala siyang sakit na hindi natin alam. O magmana siya ng ugali na hindi natin kayang kontrolin. Mahal, hindi naman problema yon. Kung ano man ang maging problema sa batang ito, gagawa na lang natin ang paraan. Isa pang concern. Kung sino man ang magulang na nagdala ng batang yan dyan sa hardinan, ay matatawag na trespassing. May problema rin ang mga gwardya ng mansyon dahil hindi man lang nila nakita na may pumasok na nagdala ng sanggol. Ikaw talaga, Alejo. Ang hilig mong gawing komplikadong mga bagay-bagay. Nakausap ko na si Madrigal tungkol dito at ang sabi niya, wala naman daw na wala o nanakaw. Siya na rin ang bahala na masigpitan pang seguridad para sa susunod. Wala nang tao ang basta na lang makapasok dito. Pero tingnan mo, kung sino man siya, biyaya ang ibinigay niya sa atin. Ang cute-cute naman ng baby na yan. Tana, simula ngayon, ako ng bago mong mama. Anong ipapangalan natin sa kanya? Angel, kasi hulog siya ng langit. Ang gandang pangalan, di ba? Palalakihin ko siyang mapagmahal at matulungin sa kapwa. Yung ugaling anghel ba? Okay, sige. Kung talagang gusto mo yung bata susuportahan na lang kita at ituturing ko na rin siyang tunay na anak. Salamat, mahal, na intindihan mo ko. Alam mo, mahal, talagang masaya rin naman ang magkaanakin, di ba? Miss Ligaya, sa sobrang tuwa ko sa batang dumating sa aming bahay, hindi ko na inalam kung sino ang kanyang mga magulang. Dahil para sa akin, iniwan na siya. Kaya dapat ko lang siyang kupkupin. Ipinaregister ko siya bilang anak namin ni Alejo at ang birthday niya ay ang araw kung kailan ko siya nakita. Simula noon, mas lalo akong naging masaya dahil ako ay isa ng ganap na ina. Lalo pa at si Angel ay masayahin at malambing. Tinatanggal niya ang pagod ko sa bawat araw. O mahal, wala man lang akong kiss. Dediretso ka na agad kay Angel pakarating ng bahay. Ang asawa ko talaga, ang demanding. Magkasama man tayo sa opisina kanina. Nagkahiwalay lang kasi may pinuntahan akong event. Ikaw talaga. Sige na, nasanay na ako Eto na, Salamat mahal. Pwede na akong pumunta kay Angel, ha? Oo naman, mamaya ako, magpapahinga muna. Sige lang, mahal. Nagmamadali akong pinuntahan si Angel sa kwarto namin kahit hindi pa ako nakakapagpalit ng damit. Sabik na kasi akong makita siya at laruin. Baby, nandito na si Mama. Kumusta ang baby ko, ha? Ay sus, ang ganda-ganda naman ang tawa ng baby kong yan, Angel na angel ang tawa mo. Come here na kay Mama, Ma'am, nakakatuwa naman po kayo. Nung wala pa kayong baby, ang diretso ninyo galing trabaho ay sa rooftop. Magpapahangin habang umiinom ng wine. Palaging malalim ang iniisip at walang energy. Ngayon, ang sigla nyo na tuwing uuwi. At mas lalo pa kayong nag-glow, ma'am. Siyempre naman, Aling Puring. Si baby ang pumapawi sa lahat ng pagod na nararamdaman ko. Simula po nang dumating siya rito sa bahay, palagi na akong excited gumising. Umuwi galing sa trabaho para makita si baby. Buong-buo na ang araw ko. Kaya nga po bagay na bagay sa kanya yung pangalan niyang Angel. Kasi para talaga siyang hulog ng langit. Nung hindi pa siya dumadating sa bahay, palagi kayong malungkot. Palagi niyong iniisip yung mga namatay ninyong anak. Tapos ngayon, palagi na siyang masaya. Kaya nga Aling Puring, nagpapasalamat din ako sa maayos na pag-aalaga niyo kay Angel. Marami kami ritong nag-aalaga. Lahat ng katulong niyo rito sa bahay ay nakatuto kay Angel. Sa totoo nga lang minsan ko lang siyang mahawakan kasi mas busy ako sa kusina. Paano ba naman?
Ayaw nang tigilan ng mga katulong natin si Angel. Ang cute-cute naman kasi ng baby ko. Tingnan mo, Aling Puring, oh. Parang may pagkakahawig na siya sa aming mag-asawa. Kay Alejo yung mata, tapos sa akin yung bibig niya. Nakakatuwa naman. Parang anak niyo talaga siya, ma'am. Mabait ang Diyos. Alam niyang hirap ka makabuo ng bata. Kaya nagpadala na lang siya ng sanggol na di mo na kailangang ipagbuntis. Talagang nagkaroon ng kulay ang buong mansyon pagdating ni Angel. Bilang pasasalamat sa Panginoon, sa araw ng linggo ay naisipan namin ni Alejo na magsimba kasama si Angel. Pero pagdating doon, ay wala sang tigil ng iyak at hindi mapatahan. Teresa, napadede ba yan bago tayo pumunta sa simbahan? Baka gutom. Oo, sinigurado ko kay Aling Puring na mapapadede muna siya. Eh bakit ganyan? Hindi mapatahan. Baka inaantok. Nakakaya dito sa simbahan. Nakakaistorbo siya sa mga taong nagsisimba rito. At saka, ilang minuto na lang. Darating na ang pare. Alam ko na, Alejo. Baka kailangan niyang mahanginan. Ilalabas ko muna. Sige, hintayin na lang kita rito. Tumahan din ang angel ko. Gusto mo lang palang lumabas. Naiinhitan ba ikaw sa loob, ha? First time mo kasi sa simbahan, kaya parang naninibago ka pa. Teka nga, bakit parang ang layo ng tingin ng anak ko? Sinundan ko ang direksyon ng tinitignan ni Angel at nagulat ako. Sa isang pader na wala namang nakatayong tao ay merong anino. Teka lang, wala namang tao dun, ha? Ano yung anino na yun? Teresa! Ay, Diyos ko! Oh. Alejo, tinakot mo ako. Bakit parang gulat na gulat ka? Pinuntahan lang kita rito kasi magsisimula na yung misa. Nandyan ang pare. Baka pwede mo nang ipasok si baby. Hindi na naman siguro yan iiyak. Alejo, nakikita mo ba yun, no? Ba't nawala? Ang alin? Ano ba yon? Wala, baka guni-guni ko lang yun. Sige na. Tara nang pumasok sa loob. Bago ko humakbang pabalik sa simbahan, ay tinapunan ko ulit ng sulyap ang pader. Pero wala na ang anino. Pagpasok namin sa loob, muli na namang umiyak si baby at nahirapan kaming patahanin ito. Oh, umiyak na naman. Akala ko ba okay na? Alejo, wag na muna kaya tayong magsimba. Nakakaya kay Father at nakakaistorbo sa mga taong nandito. Tama ka. Lumabas muna tayo at dalhin natin sa clinic si baby kasi baka may sakit na dinadamdam kaya umiiyak. Oo nga. Nag-aalala na rin ako. Dinala namin si Angel sa klinik at wala namang nakita na kahit anong sakit sa kanya ng doktor. Normal ang kanyang temperatura at pulso. Sa pagkakataong yun, naisip naming mag-asawa na mukhang hindi komportable ang sanggol sa presensya ng simbahan. Matapos ang araw na yon, tila minamalas kami sa mga nangyayari dahil isang araw ay may ibinalita sa akin si Aling Puring. Teresa, 3 na sa mga katulong ang nagre-resign kasi simula raw na lagi nilang inaalagaan si baby. Parang humina raw ang katawan nila. Parang ang bilis nilang dapuan ng sakit at may humihigop sa kanilang lakas. Bakit po? Mahirap bang alagaan si baby? Hindi naman. Hindi ko nga rin alam ang dahilan nila eh. Baka nagkataon lang. Baka naman kasi masyado nilang pinapagod ang sarili nila sa trabaho. Kaya humihina ang immune system nila. Pinagbintangan pa nila yung walang kamuwang-muwang na bata. Anyway, humanap na lang tayo ng bagong katulong kung ganon. Yun na nga. Ma'am Teresa,
Oh, Madrigal, mukhang may ibabalita ka. Ma'am Teresa, may problema po tayo. Ano yun, Madrigal? Ang daming patay na hayop sa poultry natin. 10 manok tapos 7 bibe. Ano? Nalaman na ba kung sino may gawa? Inaalam pa po. Diyos ko, ano bang nangyayari? Akala ko hanggang doon na lang yung kamalasan. Pero nang umuwi yung asawa ko galing sa hasyenda, may ibinalita siyang hindi maganda. Limang baka at 2 kalabaw ang natagpo ang patay. Hindi alam kung sino ang gumawa. Naawa nga ako dun sa tagapag-alaga at dumadaing sila na sana'y ibebenta pala yung mga baka. Pambahid sa tuition ng anak niya. Ay, nanghihinayang din ako kasi pinayagan nga natin silang mag-alaga ng mga hayop para ba malaki ang kita nila. Nakakaawa naman. Itanong mo sa mga namatayan ng alagang hayop kung magkano ang presyo ng mga yon. Palitan na lang natin para naman bumalik sa kanila yung pera. Madali lang yung gawin, mahal. Ang iniisip ko, kung sino ang gumagawa ng mga to. Si Madrigal lang bahala doon, Alejo. Huwag ka na masyadong mag-isip. Magpapatulong yan sa mga pulis, sigurado ako. Teresa, hindi ka ba napapaisip? Na ano? Simula nang dumating sa atin si Angel, parang minamalas tayo. Alejo, huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang kasalanan ng bata sa mga nangyayari. Teresa, hindi pa rin natin kilala kung sino ang mga magulang ng batang yan. O kung saan siya nagmula. Baka mamaya may sumpa pa lang pamilya niyan. At dahil nasa sa atin ang bata, sa atin malilipat ang sumpa. Ano ba yung iniisip mo? Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang kasi may anak na tayo? Natutuwa ka rin naman kay Angel, hindi ba? Alejo, kung ano man yung problema ang nararanasan natin ngayon, walang kinalaman dun si Angel. Huwag natin siyang sisihin, okay? Okay, sige. Sorry na, mahal. Nag-aalala lang naman ako sa mga nangyayari dito. Sa isang linggo na nasa amin si Angel, aaminin ko po na sobra na akong na-attached sa kanya. Kaya naman hindi ko sa mapag-isipan ng masama. Gayunpaman, hindi lang mga kamalasan ang nangyari, kundi isang nakakatakot na pangyayari. Dahil isang gabi, Teresa, aalis nga pala ako ngayong gabi kasi unang gabi ng lamay ng namatay kong kaibigan. Medyo malayo ang biyahe kaya bukas na ako uwi. Hindi ko na kayo maisasama ni baby kasi mapupuyat kayo doon. Sa mga susunod na araw na lang siguro, maaga tayong pupunta doon. Sige, mahal. Mag-iingat ka sa biyahe, ha? Oo naman. Kayo rin ni baby. Maaga kayong matulog. Siya nga pala. Si Madrigal. Doon ko na pinatulog sa kabilang silid na katabi lang ng kwarto natin. Kapag alam mo na may emergency or something, tawagan mo lang siya. Alam mo naman na dating sundalo ang tao na yon. Alerto siya sa lahat ng bagay. Oo naman. Tsaka walang mangyayaring masama sa amin ni baby rito. Ikaw talaga. Isang araw ka lang mawawala eh. Panatag ang loob ko kung gano'n. Sige na, alis na ako. Mag-iingat ka, mahal. Baby, babay na kay Papa. Bye baby. Huwag pasaway kay mama ha? Sige na, Alejo. Baka lalo kang gabihin. Kiss mo na. Bye-bye. Ingat! nakangiti pa rin ako sa asawa ko nang lumabas ito sa pinto. Pero nang wala na ang presensya niya, ay nanibago ako. Kasi bihira lang namang lumabas ng gabi si Alejo. Baby, iniwan na tayo ni Papa. Wala tayong kasama. Magsasalita pa sana ako nang may maramdaman akong kaluskos at hinanap ko ang pinanggalingan noon hanggang sa makita ko ang isang anino sa aparador. Teka, ano yun? Wait, may anino? Wala namang tao pero bakit may anino? Ma'am?
Ma'am Teresa! Aling Puring, pasok ka na lang. Sige po, ma'am. Dahil nakatuon ang paningin ko sa aninong nasa pader, hindi ko na namalayan ang pagpasok ni Aling Puring sa loob ng kwarto. Kahit nandoon na siya, ay nakatunganga pa rin ako dahil iniisip ko kung paano biglang nawala ang anino nang dumating ang aming katulong. Dinala ko na po itong gatas ni baby kasi ubos na yung nandyan sa garapon. At nagdala na rin ako ng mainit na tubig para hindi na kayo lalabas mamaya. Ay, ma'am, Sige, Aling Puring, pakilagay na lang dyan sa mesa. okay lang po ba kayo? Simula nang pumasok ako rito nakita ko na kayo na nakatulala dun sa aparador. Aling Puring, may nakita akong anino, pero bigla rin nawala. Ang nakapagtataka lang, wala namang tao. Umalis dito si Alejo kaya kami lang ni Baby naiwan. Ay, naku ma'am. Ano kaya kung ipabless ulit natin tong mansyon? Baka may multo. Sige, Aling Puring. Papupuntahin natin si Father dito sa Sunday para maipabless ang bahay. Tama si Alejo. Parang pinapasok ng malas ang bahay namin. Ay, ma'am. Huwag po sanang sasama ang loob ninyo pero Ano yun, Aling Puring? napansin ko lang po kasi na lahat ng kamalasan ay nangyari pagkatapos ninyong iuwi rito si baby. Hindi po kaya. Ay nako, Aling Puring. Walang kinalaman ng bata doon. Nagkataon lang na nandito siya nang dumating ang mga malas sa buhay naming mag-asawa. Mabuting at dumating siya kasi kung hindi, baka parehas na kaming nalugmok ni Alejo. At least, napapasaya niya kami at napapawi ang aming pagod. Sa bagay, tama nga naman po kayo, ma'am. Ay baka nga po nagkataon lang. Aling Puring, baka naman pwedeng samahan mo kami ni Baby hanggang sa makatulog kami. Lumabas ka na lang po kapag tulog na kami. Please po. Ay siya, sige, walang problema, ma'am. Ganyan na ganyan din ang ginagawa ko sa iyo nung bata ka pa. Kapag hindi ka makatulog, babasahan kita ng libro. Lalabas lang ako kapag mahimbing na ang pagkakatulog mo. Oo nga po pero ngayon hindi na ako bata. Kundi isa ng nanay. Oo nga, ma'am Sinamahan kami ni Aling Puring hanggang sa makatulog. Mga bandang 12:00 ay nagising ako dahil umiyak si baby. Kahit inaantok pa, ay bumangon ako para ipagtimpla siya ng gatas. Pero habang nagtitimpla, napapitlag ako sa isang tunog na aking narinig. Ang garalgal at malaking tinig na parang gustong mag-alboroto. Diyos ko. Teka, ano yun? Baby, heto ng gatas mo. Natimpla na siya ni Mama. Nabitawan ko ang dala kong gatas. Pagkakita sa nilalang na nasa bintana, ito yung aswang na nakita ko nung gabing namatay ang aking mga magulang. Nakakatakot. Ang balat ay magaspang at tuyo na kulay itim. Meron itong panga na mas malaki kesa normal. Nakalawit ang mahabang dila at bilog na bilog ang mga mata na halos lumuwa na. Mabilis itong kumilos at sinira ang bintana tsaka pumasok sa loob. Tulong! Tulong! Madrigal! Agad akong napaatras at palapit ng palapit sa akin ang nilalang. Inilabas niya ang kanyang mahabang dila. Pumulupot ito sa aking leeg at sinakal ako ng mariin. Tulong! Madrigal! Lalo pang hinigpitan ng nilalang ang pagkakasakal sa akin. Halos mag-collapse na ako sa sobrang higpit. Ilang sandali pa, narinig kong bumukas ang pinto at pumasok si Madrigal. May dala itong mahabang baril at pinagbabaril ang nilalang. Napabitaw ang nilalang sa pagkakasakal sa akin at tumakbo ito sa bintana para lumabas ng bahay. Ma'am,
Kailangan ba kayong dali sa ospital? Hindi na. Okay lang ako. Pakitawag na lang si Aling Puring. Sige po, ma'am. Madrigal, Ano po yan, ma'am? sila yung aswang na nakita ko nung namatay ang mga magulang ko. Bumabalik na naman sila ngayon. Anong ibig sabihin nito? Natatakot ako. Baka isunod niya kami ni baby. Ma'am, wag po kayo mag-alala. May mga kilala akong tao na marunong pumatay ng aswang. Hihingi po ako ng tulong sa kanila. Salamat, Madrigal. Salamat. Hindi na ako nakatulog sa nangyari dahil sa sobrang takot. Hinintay ko na lang ang pagdating ni Alejo galing sa lamay. Pagdating niya, sinabi ko ang mga nangyari kagabi at naalarma siya. Kaya naman nag-usap sila ni Madrigal. Hindi kaya ang aswang na yun din ang dahilan kung bakit namatay ang mga alagang hayop ng mga tauhan namin? Pati na rin yung mga hayop sa poultry natin. Hindi po imposible yun, sir. Baka dapat ay taasan ng bakod sa buong mansyon. Pati na rin sa buong hasyenda ng hindi na mapasok ng aswang. Alejo, may hinala ako na yung anino na ilang beses ko nang nakikita. At yung aswang na pumasok sa kwarto kagabi ay iisa. Mukhang may kakayahan siya na maging anino kaya tumatagos sa mga pader para makapasok. Madrigal, may alam ka bang pangontra sa mga aswang? Bawang atasin po. Okay, mamaya, ipalibot natin sa bahay. Sabihan mo rin ng mga tao sa buong hasyenda na mag-iingat. Sige po, sir. Ginawa ni Madrigal ang napag-usapan nila ni Alejo. Kami naman ni Aling Puring ay pinatawag ang pari sa aming parokya para ipagdasal ang aming bahay. Ginawa na rin ang nasirang bintana sa aming kwarto. Kinagabihan, sama-sama kaming matutulog ni na Alejo at baby sa aming kwarto. Mahal, sigurado bang safe na tayo ngayon? Oo naman. Puno na nga ng asin at bawang ang buong mansyon. Nagsigarin si Madrigal ng kahoy na may dahon ng tanlad at alkitran. Magaling din daw yung pangtaboy ng aswang. Natrauma na talaga ako sa nangyari kagabi. Buti hindi ka naaalis ngayon, Alejo. Hindi ko kayo kayang iwan ni baby dahil sa nangyari kagabi. Ang mabuti pa matulog na tayo. 10:00 no. Ikaw kasi, napasarap ka sa panunood ng telebisyon. Hindi na ba natin kukunin si baby sa loob ng crib? Hindi na. Maimbing na siyang natutulog doon. Tsaka para naman mayakap kita habang natutulog tayo. Yakap lang ba? May ibang gusto yata ang aking mahal. Ikaw talaga. O sige na, isa lang Tapos matutulog na tayo. Oo naman. Huwag ka masyadong maingay. Natutulog si baby. Ang bango-bango mo talaga. Mahal na mahal kita, Teresa. Mahal na mahal din kita, Alejo. Agad akong siniil ng halik ni Alejo at gumanti naman ako sa kanya ng halik. Sabik kami pareho dahil simula nang dumating si baby ay hindi na namin yun magawa. Sa kainitan ng aming pinagsasaluhan ay may nakita ako sa sulok ng aking mata. Kaya napabitaw ako kay Alejo. Oh, bakit mahal? Ayaw mo na ba? Alejo, yung aswang. Nakatayo malapit sa crib ni baby. Ano? Diyos ko! Alejo, baril! Kumuha ng baril! Eto na! Agad na kumilos si Alejo para kumuha ng baril. Samantala, hindi gumagalaw ang nilalang at nakatitig lamang ito sa amin habang nakalabas ang dila. Dahan-dahan akong gumalaw at kinuha si baby. Nakita ko na may mansa ng dugo sa kanyang suot na kamiseta. Kaya nangatal ako sa takot. Nang dumating si Alejo, ay agad niyang binaril ang nilalang pero hindi ito tinamaan. Palapit na ito ng palapit sa kanya at nang makalapit, inilabas nito ang kanyang dila at ginamit ito para hilahin ang binti. Alejo!
Si Madrigal! Teresa! Nasa kabilang silid, tawagan mo siya! Habang karga si baby, ay agad akong tumakbo palabas ng kwarto. At pagkalabas ko ay nakasalubong ko si Madrigal. Dala ang kanyang mahabang baril. Pagdating sa aming kwarto, nakaibabaw na ang aswang kay Alejo. At akma na itong kakagatin sa leeg. Mabilis na kumilos si Madrigal at ipinutok ang baril sa ulo ng aswang. Napahiyaw ito sa sakit at bumitaw kay Alejo. Tsaka tumalon sa bintana. Alejo, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Kayo ni baby. Okay lang ba kayo? Okay lang kami. Wala ka bang sugat o anuman? Naabutan namin nakakagating ka na ng aswang. Wala naman. Mabuti at dumating kaagad si Madrigal. Narinig ko nga po yung malakas sa putok ng baril, kaya naghanda agad ako. Kasi alam kong may hindi magandang nangyari. Hindi yata tumatalab sa aswang ang maliliit na baril. Kalibre 25 lang kasi itong nakuha ko. Mabuti na lang at nakanda ang kalibre 45 mo. Mas malalim kasi ang tama ng bala niyan. Masyado kasi magaspang ang balat ng aswang. Kaya kailangan ay mataas na kalibre ng baril. Madrigal, pakiramdam ko, hindi naligtas dito sa mansyon. Ginawa na nga natin lahat ng paraan para hindi makalapit yung aswang. Pero nakapasok pa rin. Nagulat nga kami na nasa loob na siya. At hindi man lang namin naramdaman ang kanyang pagpasok. Sobrang nakakatakot ang mga kagaya nila. Mukhang hindi nga po gumagana sa kanila yung panguntrang ginawa natin. Mahal, ano kaya kung Ano yun, mahal? doon muna tayo sa isang property natin sa kabilang bayan? Hindi na rin naman natitirhan yun. Mas mabuti na lumipat tayo doon para magamit. Oo nga. Hindi tayo masusundan ng aswang doon kaya mas ligtas tayo. Oo naman. Sa tingin ko nandito sa lugar natin ang mga aswang. Basta bukas, sabihin mo kay Aling Puring na maaga siyang maghanda para makalipat na tayo doon bago gumabi. Sige, mahal. At ikaw naman, Madrigal. Ikaw nang bahala sa mga tao sa asyenda. Pag-ingatin mo silang mabuti at pag-aralan mo kung ano pa ang mabisang pantaboy sa aswang na yun. Nakakaawa ang mga tauhan naming namamatayan ng alagang hayop. Sige po, sir. Masusunod po. Kinabukasan, maaga kaming naghanda para sa paglipat sa aming bahay na nasa kabayanan. Ang tanging naiwan sa mansyon ay si Madrigal para magbantay sa mga tauhan namin. Sa ilang araw na pananatili namin doon ay wala akong naramdamang anumang kakaiba at wala na ring nagpakitang aswang kaya nakampante ako na ligtas na kami. Isang araw, nagdaos ako ng party sa aming bahay para i-celebrate ang isang buwan ni baby at maraming dumalong bisita. Pero meron na namang nangyari. Kain lang po kayo ng kain. Masisipag naman ang mga caterer natin at hindi sila napapagod sa pagsasandok. Ma'am! Oh, Aling Puring. Bakit? May nangyari ba? Yung bunsong anak ni Maricar, nawawala. Ha? Di ba nasa loob lang siya kanina at kasama ni baby? Natutuwa kasi siya kay Angel kaya nilalaro niya. Iniwan ko muna sila saglit kasi may dumating na bagong bisita. In-entertain ko lang. Si Alejo kasi kasama mga kaibigan niya at nagiinuman na yata sila. Yun na nga po Bigla pong nawala kanina pa po niya hinahanap. Nagpapatulong nga po siya sa akin Baka naglilibot lang yung bata. Hanapin na lang natin. Oh, Alejo. Nagsabi na sa akin si Maricar nawawala raw yung anak niya. Kanina pa niya hinahanap. Nag-aalala na sila ng sobra ng asawa niya. Yun na nga Hanapin na lang natin kasi malaking pananagutan natin yun. Kapag dito pa nawala ang anak niya. Aling Puring, sabihan mo na rin yung ibang katulong tsaka ang guard natin na maghanap dun sa bata at tutulong na rin kami ni Alejo. Opo, Ma'am Teresa. Nagtulong-tulong kami sa paghahanap sa bata. Kami naman ni Alejo ay pumunta sa likod ng bahay na papunta na sa kakahuyan. Pagdating doon, may naamoy kaming malansa na parang amoy dugo at ilang hakbang lamang nakita namin ang isang bata
Nawakwak ang katawan at nakaluwa ang mga mata. Diyos ko! Ito yung anak ni Maricar Alejo. Siya yun! Sinong may gawa nito sa kanya? Hindi ko alam. Imposible na yung aswang. Wala namang aswang sa lugar na ito. Ay, Diyos ko. Alalang-alala pa naman si Maricar. Ilang sandali pa ay napalingon kami pareho ni Alejo nang marinig namin ang pagtakbo ng isang tao. At nakita namin si Aling Puring. Nagulat din siya nang makita ang patay na katawan ng bata. Ay, Diyos ko po! Anong nangyari sa batang yan? Ay, sinong may gawa niyan sa kanya? Aling Puring, kayo na pong bahala kay Maricar. Ihanda niyo po muna siya bago ipaalam ang nangyari sa kanyang anak. Opo, ma'am. Sige po. Alejo, puntahan mo muna si baby. Maiwan na ako rito habang tumatawag ng ambulance. Babantayan ko ang bata dito. Ako na lang dito. Ikaw na lang pumunta kay baby. Hindi. Ako na rito, Alejo. Please. Sige. Basta mag-ingat ka dyan. Pagkaalis ni Alejo, agad akong nag-dial sa aking cellphone para tumawag sa ambulance. Naglingalinga rin ako para usisain kung may mga tao bang nagtatago doon na siyang gumawa ng pagpatay. Ilang sandali pa, sumagot na rin ito at sinabi ko yung aking concern. Pagkababa ko sa aking cellphone, ay napansin ko na parang may gumagalaw sa likod ng isang puno. Humakbang ako para puntahan ito. At pagdating doon, nagulat ako sa aking nakita. Dahil ang nagtatago doon ay yung aswang. Diyos ko. Nandito yung aswang. Nandito siya. Akmang hahakbang na ako paalis sa lugar na yon nang lumapit sa akin ang aswang at hinila ang aking buhok. Mapuwersa ako nitong ibinagsak sa lupa at napasigaw ako dahil sa sakit. Umibabaw siya sa akin at tumulo ang malapot na likido sa aking dibdib. Huwag mo akong sasaktan! Hayop ang mga akwas. Hayop kayong lahat. Akmang sasakmali na ako ng aswang nang may marinig akong pagtakbo papunta sa akin. Si Alejo. Biglang umalis ang aswang sa ibabaw ko at nagtatakbo palayo. Nanghihina akong tumayo mula sa pagkakahiga. Nang makita ako ni Alejo, ay may pag-aalala itong tumingin sa akin at ako naman ay umakap sa kanyang dibdib at umiyak. Alejo, Teresa, anong nangyari? yung aswang nandito siya. Nasunod tayo ng aswang. Ano? Wala naman ah. Nandito siya. Sinaktan niya ako at muntik niya na akong patayin. Mamaya na natin yung pag-usapan. Damahin muna natin si Maricar. Yung ambulansya ba? Papunta na? Oo, papunta na raw. Mabuti kung gana. Tara na. Dinamayan namin ang nagluluksang magulang ng bata. Sinabi ko na aswang ang may kagagawa nito. Pero binago naman yun ni Alejo at sinabing mabangis na hayop. Ilang sandali lang, dumating na rin kaagad ang ambulansya at isinakay ang bangkay ng bata. Kami naman ay naiwan ni Alejo na miserable at naguguluhan sa mga nangyayari. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Sigurado ako na yung aswang na yun ang pumatay sa anak ni Maricar. Teresa, mga taga-bayan ng mga taong yun. Anong malay nila sa mga aswang? Hindi naman natin sila kagaya na kahit papano ay tumira sa bukid at may first encounter na. Hindi rin nila tayo paniniwalaan. Nakakaawa naman si Maricar. Kung kay baby nangyaring gano'n, baka mabaliw na ako. Teresa, hindi ko na talagang maiwasang mag-isip na may kinalaman si baby sa mga nangyayari. Kasi sa buong buhay natin
At sa tagal nating nagsasama, ngayon lang tayo minalas ng ganito. Baka may sumpa ang bata na yan. Teresa, huwag ka nang magmatigas at alamin mo kung sino ang mga magulang niya. Magtanong din tayo sa mga marurunong na tao kung ano ang makakapagpaalis ng sumpa. Paano natin mahanap kung sino ang mga magulang niya? Iniwan na nga siya sa hardin. Tsaka pwede ba wag mong idamay si baby sa mga nangyayari sa atin? Walang kamuwang-muwang yung bata. Teresa, mag-isip ka naman. Oo, alam kong napalapit ka na sa kanya pero hindi mo kilala ang batang yan. Hindi mo alam ang pinagmulan niya. Aling Puring, bakit dala mo si baby? Ma'am, may sinabi sa akin yung katulong na naiwang mag-alaga sa kanya. May mantsa raw ng dugo ang kanyang kamiseta. Ano? Aleho, sigurado ka bang ligtas siya kanina nung pinuntahan mo siya? Teresa, nagkakagulo na kanina kaya pinagkatiwala ko na lang siya sa katulong at hindi ko na siya napuntahan. Nahimatay kasi si Maricar. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yan. Aling Puring, anong sabi ng katulong? Saan daw po niya nakuha yan? Hindi rin niya alam at nalimutan pa nga niyang sabihin agad sa akin kasi pinalitan daw niya ng damit kanina ang bata. Tapos napansin nga niya may dugo sa kamiseta. Diyos ko, nakita ko rin yan nung gabing pinasok ng aswang ang aming bahay. Hindi kaya pinaglalaroan din siya ng mga aswang? Hindi yan ang hinala ko. Baka ang batang yan ay may kung anong sumpa na nakakapagpaakit ng mga aswang. At pinapatakan ng aswang ng dugo ang damit niya bilang tanda ng kanilang pagbisita sa kanya. Aleho, ano ba? Ang sama na naman ang iniisip mo kay Angel. Magtiwala ka sa akin, Teresa. Kailangan natin siyang madala sa taong may alam sa ganitong bagay. May kilala akong makakatulong sa atin. Ayaw ko mang panghinalaan ng masama si Angel. Pero nakinig na lang muna ako kay Alejo. Kinabukasan ay pumunta kami sa kilala niyang matanda na may alam sa mga multo at aswang, pati na rin sa mga masasamang elemento, si Aling Esperanza. Ang ampon niyo ay may kakaibang enerhiya na tumatawag ng mga pangit na elemento kabilang ang mga aswang. Bakit po kaya Aling Esperanza? Kilala niyo ba ang mga magulang niya? Hindi po. Napulot ko lang po siya sa hardin. Di ba yung lugar niyo ay private property? Kung ang magulang ng batang yan ay may intensyon na itapon siya dahil pinabayaan na, bakit pa siya mag-aabalang pumasok sa isang pribadong lugar para lang itapon doon ang bata? Sa kaso niyong yan, sinadya niyang pumuslit sa loob para ipamigay sa inyo ang bata. Ano pong kinalaman nun sa mga nangyayari? Abay, mukhang alam nila na magdadala ng malas sa inyo ang bata. Baka may galit sa inyo ang magulang yan at ginamit ang anak nila para parusahan kayo. Sabi niyo nga ilang beses nang nakuna nitong si Teresa. Kaya hindi kayo makapagpalaki ng anak. Alam niya ang inyong kahinaan. May naalala ako. Ano yun, Teresa? Naalala ko na nagpakita sa akin yung aswang. Narinig ko siyang nagsalita at ang sabi niya sa akin, hayop daw ang mga agwas. Tinutukoy niyang pamilya namin. Kung sino man ang aswang na yan, baka may kinalaman yan sa mga nangyayari. Ibig niyong sabihin, ang batang inampon namin ang dahilan kung bakit kami minamalas at inaaswang dahil sa paghihinganti sa amin ng mga aswang? Hindi lang basta malas. Nararamdaman ko na ang batang yan ay magdadala ng mas malaking kapahamakan sa inyo balang araw. Sa pagkakataong yon ay mas lalong nabalisa si Alejo. Kaya pagdating niya sa bahay, sinabi niyang gusto niyang ipadala sa bahay ampunan si Angel. Ipapadala mo siya sa bahay ampunan? Aleho, parehas lang yun. Kung ipapadala mo siya sa bahay ampunan, doon naman siya magdadala ng malas. Teresa, narinig mo ba ang sinabi ni Aling Esperanza?
May taong galit sa atin. Kaya niya dinala ang bata sa mansyon at instrumento ang bata na yan para maghiganti. Alejo, may natatandaan ka ba na meron tayong ginawa ng masama o taong inagrabyado? Sa mga tauhan natin, naging malupit ba tayo? Wala. Alam mo naman na sa sobrang malasakit natin sa mga tauhan, yung malaking porsyento ng kinikita nila sa asyenda sa kanila na pupunta. Teresa, magkarelasyon pa lang tayo. Ang prinsipyo natin, hindi tayo mananakit ng iba. Bakit may taong galit sa atin? Wala ka bang natandaan na malupit na nakaaway ng mga magulang mo? Wala akong alam, Alejo. Alam mo naman na buong buhay ko ay ginugol ko sa bayan. Bumibisita lang ako sa kanila kapag may panahon. Ang natatandaan ko lang, istrikto ang mga magulang ko sa hasyenda. Kapag may taong hindi sumusunod sa patakaran, o kaya naman may ginagawang kalokohan, pinapalayas nila. May sinasabi rin ng mga tao tungkol sa pagkasakim ng mga magulang mo. Ang malaking porsyento ng kinikita ng mga magsasaka ay sa kanila napupunta, lalo na yung maraming naitanim. Sabi ng mga magulang ko, hindi raw yun totoo. Sa tingin mo, gagawa lang ba ng kwento ang mga magsasaka? Bakit sa atin walang sinasabi kasi binibigay natin ang lahat? Teresa, baka may mga kasalanan ng magulang mo na nagdulot ng matinding galit sa iba at hindi mo lang yun alam. Baka yun din ang dahilan kung bakit sila pinatay. Teka Teresa, may tumatawag sa telepono. Sagutin mo. Oh, hello, Madrigal. Napatawag ka. Kumusta dyan? Nananghalian lang ang mga tao natin kanina. Tapos pagbalik nila, sira na ang kanilang mga baraning. Hindi alam kung sino ang may gawa. Baka may kinalaman dito ang aswang. Sige Madrigal, pupunta ako dyan. Hintayin mo ako. Anong sabi ni Madrigal? May sumira daw sa mga pananim ng mga tauhan natin. Kailangan kong pumunta dun. Sasama ako. Ako ang mismong hasyendera. Kaya ako mismong dapat na mga laga sa ganitong bagay. Isasama ko na si Angel. Bakit isasama mo pa siya? Alejo, alam mo na, baka may mangyari dito habang wala tayo. Kaya mas mabuti nang nasa atin si Angel. Ayoko mapahamak ang mga katulong natin. Oo, sige. Ma'am, mag-iingat po kayo sa biyahe ha. Pwede niyo naman pong iwan sa akin si Angel eh. Hindi Aling Puring. Magiging okay ang lahat. Kami nang bahala. Sige po. Tara na Teresa. Agad kaming bumiyahe patungo sa aming hasyenda at sa awa ng Diyos, ligtas ang aming naging biyahe. Pagdating doon, ay agad na sumalubong sa amin ay ang balisang si Madrigal. Ma'am, sir, ano po kayo gagawin natin? Nakakaawa ang mga tao. Marami ding pananim ang nasira. At ang ilan doon ay malapit na sanang anihin. Kung sino man yung mga naapektuhan, pakilista na lang ng kanilang mga pangalan at bibigyan na lang namin ng pera. Nakakaawa nga sila. Sir, malakas din ang kutob ko na aswang ang gumawa nito. Ano kaya't magpasama na tayo sa mga manunugis ng aswang para hanapin sila at lusubin? Hindi Madrigal. Hindi sa ganung paraan. Hindi ba nagaan yung tao ang mga aswang? Kailangan nating makausap sila kapag tao pa lang. Sa mahinaw na paraan. Sir, sobra na ang ginawa ng mga aswang sa inyo. Kami na ni Teresa ang bahala Madrigal. Tulungan mo lang kami. Sa ngayon ay pag-aaralan ko pa. Tama si Alejo Madrigal. Alam niya kung anong dapat gawin sa problemang ito. Naputol ang aming pag-uusap nang marinig namin ang mga yapak papalapit sa amin. Paglingon ay nakita namin si Mang Lando, ang isa sa pinakamatandang magsasaka sa hasyenda. Ma'am Teresa, Sir Alejo. Oh, Mang Lando. Ma'am Teresa, ngayon lang ulit kita nakita rito sa hasyenda. Mang Lando, nagka-baby na kasi kami ni Alejo. Doon na ako nag-focus. Yung batang dala mo.
Yan ba yung sinasabi nila na nakita mo sa hardin? Opo, siya nga po yun. Ay, teka nga. Bakit parang kamukhang-kamukha siya ni Elenita? Elenita? Sino siya? Ay, nako. Ikaw nga pala, nung hindi pa nag-aasawa ay palaging nasa bayan, paniguradong wala kang alam sa nangyari sa kanya. Ano pong nangyari sa kanya? Mahabang kwento. Ay kung gusto ninyo, doon tayo sa bahay para hindi tayo nakatayo rito. Malapit lang naman mula rito ang bahay ko. Sige po, Mang Lando. Teresa, sumama na tayo kay Mang Lando. Pagkakataon na natin to. Baka masasagot niya ang mga tanong natin. Sige. Agad kaming sumama kay Mang Lando at dinala niya naman kami sa kanyang kubo. Pagkaupo namin doon ay kumuha ng kaping bigas at saka suman ang matanda para ihanda sa amin. Pagkakataon ko na rin para mapamerienda kayo ng masarap kong kaping bigas, mga ma'am at sir. Ngayon ko lang kayo nadala sa aking kubo Si Madrigal ang madalas kong makakwentuhan dito pero ngayon, kasama na rin ang mga hasyendero at hasyendera. Oo nga po Bukod sa namayapang magulang ni Madrigal kayo ang pinakamatanda rito. Kaya malaki ang tiwala sa inyo ng mga magulang ko. Ay sa palagay ko talagang marami kang hindi alam sa mga magulang mo. Mang Lando, sino po ba si Elenita? Yung sabi ninyo na kamukha ni Baby? Siya ang anak ng pinatay ng mga magulang mo. Pinatay ng mga magulang ko? Bago kayo ikasal ni Sir Alejo, may isang balitang kumalat sa buong asyenda. Ang pamilya ni Elenita ay nalaman na isang aswang. Para mabuhay, kumakain sila ng hilaw na karne ng mga mababangis na hayop sa gubat at dinadala nila ito sa bahay nila tapos may nakahuli. May isang tao rin na nakakita ng kanilang pagpapalitan nyo. Dahil lang po sa nalaman ng mga magulang ko na aswang sila, ay pinapatay sila? Yung mga magulang ni Elenita? Ganun na nga. At alam nyo ba, binayaran nila ang mga tao sa hasyenda para manahimik. Tapos si Elenita at ang mga kapatid niya na nakaligtas pa ay hindi pinapasok. At may naaalala pa ako. Ano po yun, Mang Lando? Naaalala ko rin na bago ang insidente ng patayan, nagrereklamo ang pamilya ni Elenita dahil dinadaya sila ng mga magulang mo. Ang malaking porsyento ng kanilang kinikita sa mga pananim ay kinukuha ng mga magulang mo. Nagkatinginan kami ni Alejo dahil parehas kami ng iniisip. Kaya siguro may isang taong may matinding galit sa mga magulang ko ay dahil sa ginawa nila. Pero ang kailangan naming alamin ay kung totoong si Elenita ang nanay ni Angel. Si Elenita po pala. Saan siya nakatira, Mang Lando? Aba, bakit gusto mong malaman? Delikado. Mang Lando, simula nang dumating ang batang to sa bahay namin, ay minalas kami. At ilang beses na nagpapakita ang aswang. May hinala kami ni Alejo na baka si Angel ay may kinalaman sa mga nangyayari. Ang sabi rin nung nakausap namin na marunong sa mga aswang, posible raw na ginagamit lang ang batang to para makapaghiganti sa amin. Ayaw nga pala. Naalala ko, nung mga nakaraang buwan ay nakita ko sa Elenita na buntis. At pangailang linggo lamang ang nakalipas, nakita ko siya may dalang sanggol. Nung nakaraan lang na nagpunta ako sa lugar nila, wala na siyang hawak na bata. Teka, Mang Lando. Alam niyo po kung saan sila nakatira? Aba, oo naman.
Malapit lang doon yung bahay ng kamag-anak ko. At saka, hindi naman ako kasira ni na Elenita. Kaya hindi nila ako nasasaktan kahit nagagawi ako sa lugar nila. Mang Lando, pwede niyo po ba kaming samahan? Wala sanang problema sa akin. Gusto ko sana yung gawin sa inyo. Kaya lang, napakarami kong gawain sa bukid at anihan na mamaya. Tsaka, ang mga baka hindi ko pwedeng iwan. Pasensya na kayo, ma'am, sir. Okay lang po, Mang Lando. Naintindihan po namin. Ituturo ko na lang sa inyo kung saan. Basta bago kayo pumunta roon ay maganda kayo. Kung maaari ay magpasama kayo sa magagaling na manunugis ng aswang. O kaya naman ay humingi kayo ng mga panlaban sa aswang. Dahil alam nyo ba kung anong klaseng aswang sila? Ano po ba? Ang tawag sa kanila ay itim na gabunan. Pero mas malakas sila sa pangkaraniwang gabunan. Dahil kaya nilang maging anino para makapasok sa loob ng silid. Kaya nilang pigilan ang pagpapalit ng anyo. At kahit araw ay kaya nilang maganyong aswang. Ang mga sanggol na ipinanganak sa kanila ay hindi paganap na aswang. Magiging aswang lang ito pagsapit ng edad na 13. At habang hindi pa sila ganap, nagdadala sila ng malas sa mga tao. At kaya nilang akitin ang iba pa nilang kapwa-aswang para sundan sila. At tinatatakan sila ng dugo bilang paglalambing sa kanila. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit palaging may tatak ng dugo si Baby Alejo. Ang nagpapalakas sa kanilang kapangyarihan ay nalahian sila ng masamang engkanto. Kaya mag-iingat kayo. Sobrang delikado nila. Mabait sila sa mabait, pero masama sila kung magalit. Tsaka hindi tumatalab sa kanila ang bawang at asin. Ang gumagana ay pulbos na kamangyan. Sige po, Mang Lando. Kami na po ang bahala. Itinuro ni Mang Lando ang lugar kung saan nakatira si Elenita at ang mga kaanak niya. Humingi kami ng tulong sa mga manunugis ng aswang at binigyan nila kami ng pinulbos na kamangyan bilang pangontra sa aswang. Pero tumanggi si Alejo na magpasama sa kanila, kaya kami na lamang ni Madrigal, Alejo at ang sanggol na si Angel ang magkakasama. Sa tingin ko dapat nagpasama na tayo sa mga manunugis. Kinakabahan ako, Alejo. Sa itsura pa lang ng daan papunta sa kanila ay nakakatakot na. Tapos gabi pa tayo nagbabiyahe. Kapag nagdala tayo ng manunugis, iisipin kaagad nila na kinakalaban natin sila. Pupunta tayo para ibalik si Angel at makipag-ayos. Maihingi ng tawad ang ginawa ng mga magulang mo sa kanila para tumigil na sila. At saka huwag ka mag-alala. Binigyan naman tayo rito ng mga manunugis ng pangontra in case na umatake sa atin ng mga aswang. At saka marami tayong dalang baril. Madrigal, naihanda mo na ba lahat? Opo naman, sir. Naihanda ako na lahat. Baby, okay ka lang? Halika, yakap ka kay mama. Teresa, huwag mo nang masyadong ilapit ang loob mo sa bata. Dahil ibabalik na natin siya sa kung saan man siya nanggaling. Alam kong masakit para sa'yo kasi napalapit ka na rin, pero ang batang iyan ay ginagamit lamang para maghiganti sa pamilya mo. Tandaan mo yan. Baby, akala ko ikaw nang sagot sa mga prayer ko. Pero bakit ganito? Alejo, baka pwedeng hingi na lang natin ng tuluyan si Baby. Baka may ritual o paraan para maging ganap siyang tao. Mahal, hindi pwede yung iniisip mo. At saka hindi naman talaga kusang ibinigay sa atin ng bata. Ginagamit lang siya ng nanay niya para maghigante.
Ilang beses ko ba ulitin yan sa'yo? At saka baka mamaya niyan kahit hindi natin siya ibalik, babawiin pa rin siya sa atin. Ang tagal ko kasing pinangarap na magkaroon ng anak eh. Alam mo naman na walang batang tumatagal sa sinapupunan ko. Lahat sila nawawala rin. Nang dumating si Angel, hindi na ako nahirapan. Pero sa sandaling panahon na nakasama ko siya, naranasan ko maging isang ina. At naramdaman ko na kahit hindi ko siya tunay na anak, inilalapit niyang loob niya sa akin. Naiintindihan ko, mahal. Naiintindihan kita. Magpakatatag ka. Dahil kailangan nating gawin kung ano ang tama. Hindi palaging puso ang masusunod. Ma'am, sir, tingnan po ninyo. Ang dami. Diyos ko! Naglitawan kasi sa sukalan ang nakalutang na bolang kristal na animoy mata ng mga nilalang. Ilang sandali pa, nagsilabasan na ang mga aswang. Kaya nataranta na kaming tatlo dahil napakarami nila. Lalo na nung sumugod ito sa aming sasakyan at ang iba sa kanila ay nagsilundagan dito. Napahigpit ang yakap ko kay baby. Nangangatal na ang aking buong katawan dahil sa sobrang takot. Madrigal, itigil mo ang sasakyan! Mababangka tayo! Opo, sir! Ang baril, Madrigal! Barilin natin ang mga yan! Opo! Alejo, Madrigal, mag-iingat kayo! Mukhang malalakas sila! Kami nang bahala. Dito muna kayo ni baby sa loob ng kotse. Madrigal, tara na! Opo, sir! Lumabas ang dalawang lalaki at pinaulanan ng bala ang mga aswang. Kami ni baby ay naiwan sa loob ng kotse. Walang tigil sa pagkabog ang aking dibdib ng mga sandaling yun. Ilang saglit pa, may nilalang na sumilip sa amin at binasag ang salamin. Umangil ito ng napakalakas, kaya lalong nangatal ang buo kong katawan. Teresa! Bago pa ako masakmal ng nilalang, ay napatumba na ni Alejo ang aswang sa pamamagitan ng ilang putok ng baril. Pero matapos yon ay nakita kong inagaw ng isang aswang ang kanyang baril. Itinapon ito at pagkatapos ay sinakmal siya. Sinubukang manlaban ni Alejo sa pamamagitan ng pagsipa sa katawan ng nilalang. Pero mas malakas ito at hindi na nakapanlaban ang aking asawa. Nang sakalin siya, hindi ko na matiis ang nakikita ko. Kaya naisipan ko nang lumabas habang karga si baby. Teresa! Huwag ka nang lumabas! Ililigtas kita! Hindi ko na makaya ang nakikita ko, kaya naman gumawa ako ng paraan na labanan ng aswang habang karga si baby. Nagkapa ako sa damuhan at hinanap ang baril. Nang mahanap ko ito, naramdaman ko ang malakas na pag-angil ng nilalang sa likuran ko. Teresa, sa likod mo! Pagkatapos na bumungad sa akin ang nilalang na yon, ay parang tinakpan niya ang aking mukha. Tapos biglang nagdilim ang aking ulirat. Nagising na lang ako sa isang madilim na kulungan na gawa sa kahoy. Nakita ko si Alejo sa tabi ko, pero wala si baby at Madrigal. Tulog pa si Alejo kaya naman lumapit ako sa kanya para gisingin siya. Alejo! Alejo, gising! Gising! Teresa, nasaan tayo? Hindi ko rin alam. Wala akong maalala kung paano tayo napunta rito. Pero tayo lang dalawang nandito. Walang makasama natin. Kanina, nakipaglaban tayo sa mga aswang. Baka nandito na tayo sa lugar ni na Elenita. At dinala tayo rito ng mga aswang. Si Angel. Baka kinuha na ng nanay niya. Pero si Madrigal, bakit wala si Madrigal? Yun din ang nakapagtataka. Alejo, kinakabahan ako sa naiisip ko. Hindi kaya pinatay na nila si Madrigal? Diyos ko, hindi malabong mangyari yan.
Teresa, kung ganun dapat makagawa tayo ng paraan na makaalis sa lugar na to. Dahil ninala ko, papatayin din tayo rito. Tama. Dapat makaalis tayo rito. Alejo, pakinggan mo. May mga taong parating at may siwang dito. Tama. Kailangan nating malaman kung anong plano nila sa atin. Pagsilip namin sa butas, nagulat kami sa aming nakita. Si Madrigal ay kasama ng isang babae. Mukhang hindi niya sasaktan si Madrigal. Walang anumang sugat o pasa ang katawan nito. At maayos na maayos ang tindig. Mukhang magkakampi sila nung babaeng kasama niya. Alejo, kamukha lang ba yun ni Madrigal? O si Madrigal talaga yun? Si Madrigal talaga yan. Hindi tayo nagkakamali. Bakit hindi natin siya kasama? Bakit nasa labas siya kasama ng babaeng yun? Anong ibig sabihin nito? Teresa, yung babae na yan, nakasama ni Madrigal. Sa palagay ko siya si Elenita. Alejo, mukhang nag-uusap sila. Pakinggan natin kung anong pag-uusapan nila. Sige. Agad kaming nag-concentrate habang pinipilit na makita mula sa siwang ang mga taong nasa labas. At gaya ng inaasahan, sinimulan na nila ang kanilang pag-uusap. Nang tawagin ni Madrigal na Elenita ang babaeng kasama niya, doon na namin nakumpirma na siya nga yung aming hinahanap. Madrigal, sigurado ka bang tulog ang mga taong yun ang naiwan mo sila? Oo, Elenita. Sigurado ako. Ano bang balak mo sa kanila? Ang bala ko sana, pahirapan sila habang wala silang kaalam-alam na sinisira ng mga aswang ang hasyenda. Pero nagbagong plano ko. Ano nang gagawin mo sa kanila? May nagbago ng plano mo. Gusto ng mga kamag-anak ko na patayin sila at ihanda sa nilalapit na piyesta. At kapag nangyari yun, mawawala na ng may-ari ang hasyenda. Kaya ako nang papalit. Madrigal, alam kong maaasahan kita sa bagay nito dahil alam mo kung nasaan ang kanilang dokumento. Kapag natupad ang plano, ikaw nang bahala sa paglilipat ng titulo sa pangalan ko. Akong bahala, Elenita. Kayang-kaya ko yung gawin. Madrigal, salamat sa lahat Dahil sa pag-iespiya mo sa mga agwas, nalaman ko kung anong mga kahinain nila at kung paano sila pababagsakin. Hanggang sa dumating ang punto ng damay mo na sugatang kaanak ko para lang magmukhang pinoprotektahan mo ang mga agwas. Wala yun, Elenita. Alam mo naman na lahat ay gagawin ko para sa iyo. At syempre, alam mo naman na parehas lang tayong biktima ng mga agwas. Sila ang pumatay sa mga magulang ko. Hindi man sila aswang pero nakitaan nila ng mas malaking potensyal ang mga magulang ko. At natakot silang mahigitan kaya nilaso nila ang mga ito. Hindi man ako aswang pero nakinabang din ako ng sobra nang maging magkasundo tayo. Ang mga magulang ni Teresa, kung hindi lang sana namatay kaagad, sila ang unang makatatanggap ng parusa. Pero nagalit ng sobrang aking mga pinsan, kaya tinapos na nila at ngayon, si Teresa ang sasalo sa kawalang hiyaan ng mga magulang niya. Dahil para sa akin, ang kasalanan ng magulang ay kasalanan din ng mga anak dahil iisa ang dugo na dumadaloy sa kanila. Sapat na ba yung pagpaparusa mo kay Teresa sa pamamagitan ng anak natin? Ikaw na yung nagsabi na kahinain niyang pagkakaroon ng anak. Kaya sapat ng parusa sa mga kamalasang binigay ko sa kanya. Kaya nandito na siya ngayon dahil dapat na siyang tapusin. Sa isang araw pa naman ang piyesta. Marami pa tayong panahon para magpahinga. Magpahinga na tayo, mahal. Ang tagal kong hindi nakauwi sa bahay At hindi ko rin nayakap ang anak natin dahil hawak ito ni Teresa. Sige na, mahal. Tara na.
Sa pagkakataong yon ay napakaraming revelasyon. Hindi namin alam kung paano ipoproseso ang mga nalaman. Una, papatayin kami at ihahanda sa kanilang piyesta. Pangalawa, isang espiya pala si Madrigal at hindi ito namin totoong kakampi. At pangatlo, si Elinita at Madrigal pala ang mga magulang ni Angel. Wala na akong nagawa kundi ang mapaiyak dahil hindi ko inaasahan ang mga bagay na yon. Simula nang lumipat ako rito sa hasyenda ng mga magulang ko, ipinagkatiwala ko na lahat kay Madrigal. Kahit ang mga maliliit na dokumento sa hasyenda ay alam ni Madrigal. Hindi ko akalain na traitor pala siya. Narinig mo naman, Teresa. Sinaktan din ng mga magulang mo ang magulang ni Madrigal. Kaya siya nakipagsabuatan kay Elinita. Nakarelasyon pala niya. Bakit hindi ko alam yon? Ang dami palang kasalanan ng mga magulang ko. Akala ko pa naman okay lang ang lahat. Pero hindi nila ipinakita sa akin ang mga yon. Aleho, sabihin mo nga sa akin. Kasalanan ko ba talaga ang kasalanan ng mga magulang ko? Bakit ako ang pinahihirapan nila? Bakit ako ang pinarurusahan nila? Naparusahan na nila ang mga magulang ko nang pinatay nila. Teresa, hindi mo kasalanan at sa tingin ko, hindi na sila madadala sa usapan. Nagkamali ang plano ko. Ang gagawin natin ngayon ay tumakas. Wala na si Angel sa atin, kaya hindi na nila tayo mahahanap. Mahal, huwag kang mag-alala. Dahil hanggat kasama mo ako, ligtas ka at hindi kita pababayaan. Wala na akong nagawa kundi ang yumakap kay Alejo at kumuha ng lakas sa kanya. Nag-isip kami ng plano kung paanong makakatakas doon. Hanggang sa natuklasan ni Alejo na may isang parte ng dingding na madaling mabakbak at nakaharap ang kulungan sa sukalan, kaya kapag walang nagbabantay ay madali kaming makakatakas. Nakiramdam na muna kami at siniguradong wala yung mga aswang. Sinimulan na niya ang pagbakbak sa dingding at sa wakas, sumapat na ang butas nito para makalusot kami at makalabas. Madaling araw na noon kaya medyo maliwanag na. Teresa, makakatakas na tayo. Diyos ko, ang galing mo, mahal. Sanay na sanay ka talaga sa ganyan. Kumapit ka na mahigpit sa kamay ko. Magkasunod tayong lalabas. Oo, mahal. Mahal, nakalabas na tayo. Doon tayo dadaan sa sukalan na yun. Masyadong mataas ang mga damo kaya sigurado akong hindi tayo doon makikita. Tara na kung ganon. Kumapit ka lang na mahigpit. Huwag kang bibitaw, tara na. Parehas kaming nakahinga ng maluwag nang makalabas sa kulungan na yon. At may takot pa rin dahil wala pa rin kasiguraduhan ang buhay namin. Dahil nang medyo makalayo na kami, ay meron kaming naramdaman. May mabigat na yapak papalapit sa amin at narinig din namin ang isang malakas na pag-angil. Aleho, may aswang! Tumakbo lang tayo. Huwag tayong lilingon. Sinunod ko naman ang sinabi ni Alejo at kumapit lang ako ng mahigpit sa kanyang kamay. Pero nasundan pa rin kami ng aswang. Hinila nito ang paa ni Alejo kaya naman natumba ang asawa ko. Ako naman ay akmang kukuha ng pamalo pero nahila ako ng aswang. Sinakal at ibinagsak sa lupa. Nakita kong umibabaw ang nilalang kay Alejo at akmang sasakali na siya. Kaya kahit nanghihina ay pinilit kong tumayo. Teresa, tumakbo ka na! Hindi ako nakinig sa asawa ko. Pinilit kong makakilos at kinuha ang isang bato. Tsaka lumapit sa aswang at pinukpok yon sa kanyang ulo ng paulit-ulit. Nabitawan ng aswang si Alejo at sa akin naman siya lumipat. Pinagsasakal niya ako at ako naman ay pinagtatadyakan siya sa tiyan. Nang ilabas ng aswang ang kanyang pangil ay naamoy ko ang sobrang bahong hininga nito. Pinagduduraan ko siya sa mukha at napansin ko na bumabagal ang galaw niya, kaya ipinagpatuloy ko. Hindi mo pala kayang laway ang tao!
Sa sulok ng aking mata ay nakita kong may pilit na dinudukot si Alejo sa loob ng suot niyang t-shirt at nahugot nito ang maliit na supot. Binuksan niya yon at isinaboy sa nilalang. Yun pala ang pulbos ng kamangyan. Napahiyaw ang nilalang at nakawala ako sa kanya dahil sa naitulak ko siya. Mabuti, naalala ko na naglagay nga pala ako sa damit ng pulbos ng kamangyan. Oo, mabuti na lang talaga. Alejo, tumakbo na tayo bago pa tayo makita ng iba pang aswang. Tsaka kung marami sila, kaya bilisan na natin. Oo, tara na. Agad kaming tumakbo ni Alejo, pero mga ilang hakbang lang ay naramdaman namin ang presensya ng maraming nilalang sa likuran. Hindi pa pala kami ligtas. Alejo, hindi pa pala tayo ligtas. Doon tayo dumaan sa kabila. Ligawin natin sila. Sige. Pagtingin namin sa kabilang daan, akala namin ay ligtas na kami. Pero nakita naming paparating sina Elenita at Madrigal. Pagtingin namin sa magkabilang gilid, ay meron ding paparating na tila kasamahan nila, kaya wala na kaming madadaanan dahil napalibutan na nila kami. Alejo, paano na to? Wala na tayong magagawa, Teresa. Harapin na natin sila. At nagbabalak pa kayong tumakas kasi akala nyo makakatakas kayo sa amin. Naalata ko na nakikinig kayo kagabi habang nag-uusap kami ni Elenita. Sarap ng kulungan ninyo. Kaya binantayan namin kayong mabuti. Ikaw! Traitor ka! Ang galing-galing mo umakting! Napaniwala mo kami, nakakampi ka namin, pero ang totoo, pumupuslit ka lang pala ng impormasyon sa aming mag-asawa. Pinagkatiwalaan ka namin, pero anong ginawa mo? Walang hiya ka! Traitor! Teresa, tama na. Kumalma ka. Hindi makakatulong yan. Tama lang yan sa inyo dahil napakasama ng magulang mo. Narinig mo naman kagabi kung anong ginawa nila sa mga magulang ko. Bakit parang nagtataka ka pa? Matagal ko nang pinaplano ang paghihiganti sa mga magulang mo. Bago pa lang sila mamatay, ay ginawa ko na. Simula nang ipasok nila ako sa asyenda pagkamatay ng mga magulang ko. Pero dumating si Elenita at parehas kami ng karanasan. Kaya nagsabuatan kaming dalawa para pawagsakin kayo. Pero bakit akong sumasalo sa lahat ng to? Wala akong kasalanan sa ginawa ng mga magulang ko. Wala nga akong alam doon! Dahil pumalpak ka mga kaanak ko at pinatay agad ang mga magulang mo. Hindi pa tapos ang paghihiganti ko. Gusto kong maranasan ng mga agwas ang paglaruan sa kahinaan nila. Kagaya ng ginawa sa mga magulang ko. At gagawin kong mas malala. May awa pa rin naman ako sa iyo. Kaya sinikap ko na hanggang dito na lang ang magpapahirap. Dahil sa piyesta namin, katapusan nyo na. Pero mukhang nagbago ang isip ko. Elenita, anong bago mong naisip? Papipiliin ko sila. Ang mamatay sa araw ng piyesta? O kaya naman ang magdusa habang buhay kasamang anak natin? Elenita, tama na. Huwag mo nang gamitin ang anak natin. Huwag mo akong pakialaman sa gusto kong gawin! Ano? Narinig nyo naman, di ba? Sige, pumapayag ako. Kukunin ko si Angel. Teresa, Ayokong madamay ka sa lahat ng to, Alejo. Sa tingin ko, iniisip mo na pinakamalaki kong parusang anak ninyo. Pero bibiguin ko kayo. Kahit ano pang malas ang dalhin niya sa amin. Patuloy naming ipaparamdam na tanggap namin siya kahit sino siya. Si Angel mismong poprotekta sa amin mula sa inyo balang araw. Kung sinasabi mo na siya ang aming karma, tatanggapin ko siya bilang pinakamatamis kong karma. Kapag naging aswang na ba siya? May magagawa ba kayo? Sige, tingnan natin. Ipadala nyo na si Angel sa mga taong yan at pauwiin nyo na siya.
Matapos maiuwi si Angel sa amin, ay tinupad ko lahat ng sinabi ko kay Elenita. Totoo na hindi kami tinatakasan ng malas. Nalugi ang mga tao namin sa hasyenda at hindi pa rin kami tinatakasan ng mga nakakatakot na encounter sa mga aswang. Pero tinulungan ako ni Alejo. Hindi kami nagpadala sa mga malas at sinikap namin na lahat ng problema ay masusolusyonan. Lumaki si Angel sa pagmamahal at sa maaga niyang edad, pinaunawa namin kung sino siya at saan siya nanggaling. Lumaki siyang matalino at malawak ang pag-iisip. Nang nakakaunawa na siya sa mga bagay-bagay, ay siya mismo ang nagtataboy sa mga kauri niya sa tuwing lumalapit ito sa amin. Pagsapit niya sa 11, inalam namin kung paano maaalis ang pagkaaswang niya. Sabi ni Aling Esperanza, meron daw ritual bago mag-13 pero hindi natatagal ang buhay niya kapag ipinaritwal siya. Kaya pinili na lang namin na tanggapin siya kung sino siya. Pero isang araw, nagulat na lamang kami ni Alejo sa nangyari. Alejo, kanina pa nawawala si Angel. Hindi mo ba siya nakita? Hindi eh. Galing na ako sa mga kaibigan niya na kapitbahay natin pero wala siya. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Teresa, tingnan mo to. Sumulat si Angel sa atin. Akin na. Patingin. Mahal kong mama at papa, alam ko pong masakit ito para sa inyo. Pero kailangan ko na pong magpaalam. Babalik na ako sa aking pinagmulan at sasama na ako sa aking kaanak na nagbabantay sa akin. Dahil ako ay nasa edad 12 na, ay yayakapin ko na ang pagiging aswang. Hindi ko po alam kung ano yung mangyayari sa akin pero isa lang po yung sigurado ko. Ayoko na kayong maghirap. Pagbalik ko sa amin, ako mismo ang magsasabi sa nanay ko na itigil na niya ang pagpaparusa sa inyo dahil wala po kayong kasalanan. Nalaman ko po kasi na pinaparusahan kayo ng nanay ko dahil sa kasalanan ni na lolo at lola. Nabasa ko po ito sa inyong journal. Ako po mismo ang magpapatunay sa kanila na iba kayo kina lolo at lola. May puso kayo sa mga tao at tumutulong kayo sa inyong kapwa. Hindi po kayo dapat parusahan dahil hindi kayo masama. At kayo ang nagpatunay na ang kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng anak. Mahal na mahal ko po kayo, mama at papa. Hindi ko kayo makakalimutan. Nagmamahal, Angel. Pagkabasa ko noon ay wala akong nagawa kundi ang mapaiyak. Ang bata-bata pa ni Angel pero lumaki siyang mapagmahal at maunawain sa lahat ng bagay. Alejo, tama ako sa sinabi ko noon. Na ano? Siyang pinakamatamis kong karma. Nagkamali si Elenita sa pagparusa sa akin. Akala niya na paglaruan niya ako sa kahinaan ko. Pero mas lalo akong tumatag. At parang sinuwerte pa ako sa pagdating ni Angel. Kahit ilang beses tayong inatake ng mga aswang. At ilang beses na nasira ang hasyenda. Dahil hindi mo naman talaga kailangan ng karma. Hindi mo kasalanan ng kasalanan ng magulang mo. Dahil iba ka sa kanila. Sa inyong dalawa, si Elenita ang nagkamali. Sa pagkakataong yun, nangulila kami kay Angel. Pero doon talaga hahantong yun. Pagkaalis ni Angel, may isang panibagong blessing. Dahil sa edad na 42 ay nagdalang tao pa ako. Sinikap namin ni Alejo na maalagaan kong mabuti ang aking pagbubuntis para hindi na ako makunan. At naging matagumpay naman dahil lumaki ang anak namin ng malusog. Hindi na rin nagparamdam ang mga aswang. Marahil ipinakiusap ito ni Angel sa mga magulang niya. Naging maayos ang trabaho sa hasyenda at mas lalo pang sumagana ang ani. Masasabi ko po sa aking karanasan na minsan may mga tao lang talaga na nadadala sa sobrang galit. Kaya pinapasa nila sa anak ang kasalanan ng magulang. Pero ang totoo, magkaiba ang magulang at anak. Depende sa anak kung tutulad sa masamang yapak ng magulang. Pero sa aking karanasan, ako ay mas lalong lumago at naging mabuting tao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at salamat po.
Lubos na gumagalang, Teresa. Sa mga tagapakinig, meron na ba kayong karanasan na katulad ni Teresa? Na tila sinasalo nyo ang kasalanan ng magulang nyo? Pwede kayong mag-share sa comment section at kung paano nyo ito nalampasan. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po.